Kamusta ka na? Okay lang. Ilang linggo ka na kasi hindi nagpapakita. Sa tuwing iniipita ka sa may simbahan, at sa tuwing may pagsasama, ay pinipili mong uwi na maaga. At sinasabi mo, may gagawin ka pa. Pasensya na. Nakaramdam lang kami ng pangungulila. Kaya lang ulit ka naming tinawagan upang kumustahin ang iyong spiritual na kalagayan. At kung maayos pa ba ang paglingkod mo sa Kanya, baka kasi hindi na. Hanggang sa unti-unting nakaramdam ng pagbabago, napapansing ipanambok ang bibig mo. Maging ang mga kilos mo ay nagiging makamundo. Tila nasisiyan at sumasabay ka no kung ano man ang uso. At hindi mo na nabibigyan ng oras ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Pagbukas hindi magawang buksan ng mga kamay. Ang Biblia ang unti-unting nakalawang sa sulok ng bahay. Paggising sa umaga, pagbukas agad ng telepono ang unang galaw. Samantalang nakalimutan manalangin sa loob ng isang araw. Kapatid, anong nangyari? Simula nang naranasan mong habag ng Panginoon, natutunan mong bitawan at iwanan ang kasalanan sa kanyang paanan. Subalit, bakit? Bakit mas pinipili mo itong balikan kaysa talikuran na ng tuluyan? Bakit bigla ka nanlamig? Saan na ba ang umaapoy mong pag-ibig? Hinatay ba ito ng makamundong bagay upang sa kanya ay tuluyan ka ng humiwalay? Hindi pa ba sapat ang kanyang pagmamahal upang manatili ka? Upang magpatuloy ka hanggang sa pangalawang pagparito niya? Kapatid, hindi mo ba naalala kung gaano ka kasaya nung araw na tinanggap mo siya, natikman mo ang tamis ng pagkapanalo at tila daig pa ang nanalo sa loto? Hindi matumbasan ng kahit anong kayamanan sa mundo ang galak na nadarama ng puso mo. Doon mo napagtanto at sinabing, buo na ako! Si Jesus ang palang kulang dito. Kapatid, hindi mo pa naalala kung paano mo itaas ang iyong mga kamay sa pagpupuri sa Kanya? Kung gaano kalakas ang boses mo kapag umaawit ang pagsamba? Kung paano mo ipagsigawan ang Kanyang pangalan hanggang sa mapaus ka? Kung paano ka umiyak sa tuwing nararamdaman mo ang Kanyang presensya? Na tila ba niyakap ka at pinapawilahan ng iyong takot at pangamba? Sa tuwing nagdadasal ka ay nararamdaman mong nakikinig siya. Kapatid, hindi mo naman alam kung gaano kakatapang na tumayo sa harap ng maraming tao upang pakilala kung sino si Kristo, upang tumistigo kung paano ng Diyos binago yung buhay. Mailan mang di nakikinig sa'yo, tinatakpan ng tenga upang di marinig ang katotohanan binabahagi mo. Di ka man nila gusto dahil sa paniniwala bilang isang Kristiyano, ay ayos lang. Tanggap mo. Malugod mo lamang ang Diyos sa ginagawa mo. Kapatid, nangako ka, lahat ng iyong mga binitawang salita, na kahit ilang beses kakatok ang problema sa iyong pinto, na kahit ilang beses ka nitong bisitahin upang subukan ng iyong katapatan, hindi ka bibitaw. Patuloy kang kakapit at hindi mo siya ipagpapad. Tatahakin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Gagawin ang lahat para sa kanyang kaluluwatian.
Kahit gaano kahirap o saan mapadpad. Nasa malayo ka kahit nakabang na siya. Didala ng sinturon upang paluin ka. Marahil, natatakot ka, nagalit siya sa'yo. Marahil, iniisip mo na di ka niya na gusto kahit ng beses ka pang magsisisi. Pakiramdam mo, hindi niya na dinidig ang iyong mga higbit. Kapatid, diyan ka nagkakamali. Sapagkat hinihintay niya lamang yung pagbalik. Walang bahid ng poot, kundi purong pagkasabik. Kaya kapatid, Malik bumalik na. ka na. Sa pagkakataong ito, ikaw na ulit sa kakalaspa.